Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, maraming Pilipino ang tumindig upang ipaglaban ang kanilang kalayaan at karapatan. Isa sa mga ito ay si Andres Malong, isang pinunong kilala sa kanyang tapang at malasakit sa kanyang mga kababayan, sa gitna ng pang-aapi at labis na buwis na ipinapataw ng mga dayuhan. Siya ay nag-alsa upang itaguyod ang dignidad ng mga Pangasinense at ng sambayanang Pilipino, ngunit sa likod ng kanyang pangalan at mga ginawa, may mas malalim pang kwento ng paghihimagsik at sakripisyo. Pero, sino nga ba si Andres Malong? Si Andres Malong ay ang namuno sa maikli ngunit mapaminsalang pag-aalsa sa Pangasinan laban sa mga Espanyol mula 1660 hanggang 1661. Katulad ng ibang mga bayani, wala ring impormasyon tungkol sa kanyang kapanganakan at sino ang kanyang mga magulang. Ngunit, napag-alaman na siya ay isang Timawa at lumaki sa Binalatungan, Pangasinan, ngayon ay San Carlos, Pangasinan. Nagsilbi siyang Master of Camp ng lalawigan, ang kanang kamay ng gobernador sa pakikitungo sa mga katutubo. Ayon sa isang ulat ng mga Agustino, siya ay inilalarawan bilang isang taong matalino sa larangan ng taktika at marunong magpayo. Bilang Master of Camp, tungkulin niyang ipakita sa mga kababayang Pangasinense ang mga sinasabing kalamangan ng pamumuno ng mga Kastila, ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang mga pinunong Kastila, tahimik niyang pinalalaganap ang diwa ng paglaban at kalayaan sa isipan ng kanyang mga kababayan. Noon ay panahon ng pananakop ng mga Olandes sa Pilipinas, libu-libong katutubo mula sa Pampanga at Bataan ang pinagtatrabaho ng mga Kastila upang magputol ng kahoy para sa paggawa ng mga barko. Ang mga manggagawang ito ay kinuha hindi lamang mula sa kanilang mga probinsya kundi pati sa Pangasinan, Ilocos, at Cagayan. Matapos magtrabaho ng 8 buwan nang hindi nakakauwi at halos walang kabayaran, sila ay naging marahas at galit. Ang sitwasyong ito ay nauwi sa pag-aalsa sa Pampanga na pinamunuan ni Francisco Maniago, na isa ring Master of Camp tulad ni Malong. Gayunpaman, ang pag-aalsa sa Pampanga ay madaling napigilan ng mga Kastila, ngunit ang diwa ng paghihimagsik ay kumalat patungong Pangasinan. Ang pag-aalsa naman niya ay nakatuon laban sa mga opisyal ng pamahalaang Kastila, hindi laban sa mga prale. Ang mga Pangasinense ay may malaking paggalang sa pananampalatayang Kristiyano. Ipinagbawal niya sa mga tao ang dumalo sa misa at magdasal sa mga simbahan at kumbento upang mapigilan silang malinlang ng mga Kastila. Ayon sa mga kronika ng mga Kastila, ang mga prale ay itinuturing na tagapagpalaganap ng Kristyanismo, ngunit sa mata ng mga katutubo, sila at ang mga enkomendero at alkalde ay mapang-api at sakim, dahilan upang pumutok ang galit ng taong bayan. Noong ika-15 ng Desyembre taong 1660, sinalakay niya at ng kanyang mga tauhan ang bahay ng alkalde-mayor ng Lingayen na si Nicolas de Campos. Pagkatapos, sinunog nila ang bahay nito at pinatay siya kasama ang kanyang pamilya. Mula noon ay kumalat ang pag-aalsa sa mga bayan ng Pangasinan, ang mga bayang tumangging sumama ay sinunog. Sa Baknotan, La Union, ang alkalde-mayor ng bayan ay nagtangkang tumakas sakay ng bangka, ngunit sila ay nahuli at pinatay, 2 prale lamang ang pinaligtas. Pagkatapos mapatay ang mga opisyal na Kastila, kanyang ipinahayag ang sarili bilang hari ng Pangasinan. Nasakop ng kanyang mga tauhan ang buong lalawigan mula Bolinao hanggang sa mga lalawigan ng La Union, pati ang mga taga-Zambales, na naninirahan noon sa kabundukan, ay sumama sa kanyang kilusan. Sa paglakas ng puwersa, sinikap niya na palawakin ang sakop ng pag-aalsa sa buong Luzon kaya nagpadala siya ng 6,000 tauhan sa Pampanga sa ilalim ni Melchor de Vera. Nagpadala rin siya ng 3,000 sa Ilocos sa ilalim ni Pedro Gumapos, habang 2,000 ay nanatiling kasama niya. Sa kasamaang palad, ang mga taga-Pampanga ay nakipagkasundo na muli sa mga Kastila, ang pag-aalsa ni Maniago ay napasuko na rin.
Dahil dito, mabilis na kumilos ang mga Kastila upang sugpuin ang pag-aalsa ni Malong sa pamamagitan ng dalawahang opensiba, isa sa lupa at isa sa dagat. Ang kanyang hukbo ay pinalakas ng mga Pampanggenyo, Mestizo, Hapon, mula sa Dilao, Ngayoy Paco, mga taga-Zambales, at mga Pangasinense mula Bolinao. Ngunit, nang ipadala niya ang karamihan ng kanyang hukbo sa ibang rehiyon, siya ay naiwan na may kakaunting puwersa na walang laban sa disiplina at armas ng mga Kastila. Nasakop ng mga Kastila ang punong kuta ng mga rebelde sa Binalatungan, ngayoy San Carlos, Pangasinan, na noon ay sinunog na rin ng mga tauhan ni Malong upang hindi mapakinabangan ng kalaban. Naibalik din ng mga Kastila ang Lingayen ng walang labanan. Umatras ang mga rebelde sa kagubatan upang tambangan ang mga Kastila, ngunit hindi nila ito nalinlang. Sa kabilang dako, tinalo rin si Melchor de Vera sa Magalang, at siya ay binitay sa Binalatungan. Ganun din ang sinapit ni Pedro Gumapos sa Ilocos at siya ay binitay sa Vigan. Di nagtagal, maraming mga taga-sunod niya ang sumuko at humingi ng tawad sa mga Kastila, ang ilan ay tumulong pa sa paghahanap sa kanya. Noong ika-6 ng Pebrero taong 1661, siya ay nadakip sa isang kubo sa pagitan ng Kalasyaw at Baknotan, kasama ang kanyang ina. Siya ay dinala sa Lingayen upang litisin at binaril hanggang sa mamatay. Ayon sa ibang tala, sa Binalatungan umano siya nilitis at pinatay. Karamihan sa kanyang mga tapat na tauhan ay binitay rin bilang parusa sa pagtataksil. Bago siya mamatay, muli niyang tinanggap ang pananampalatayang Kristiyano, bagaman kailanman ay hindi naman niya ito tinalikuran. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.